Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga sa ating lahat. Bago tayo mag-umpisa sa ating gawain ngayon, ay magbasa muna tayo ng salita ng ating Panginoon. At ito ay matatagpuan sa mga Kawikaan chapter 7. Tayo po ito ngayon at sabay-sabay na magbasa. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matalim sa iyong isipan. Ang karunungan ay turing mo na babaeng kapatid at ang pangunawa ng may kaibigang matalik. Pagkat ito ang sa iyo ay maglalayo sa babaeng mapangalunya na hindi ka mabighani ng matamis niyang pananalita. Ako ay dubungaw sa bintanang bukas at ako'y sumilip sa pagitan ng rehas. Ang aking nakita ay mga kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang. Naglalakad siya sa may panulukan, ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa. Sa lalim ng hating gabi, kapag tulog na ang madla, ang babae sa kanya sumalubong sa pintuan, mapangakit, mapanglinlang sa masagwang kasuotan. Maingay ang kanyang boses, kilos niya ay maharot. Di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayon sa lansangan, maya-maya'y sa liwasan, walang ano-ano'y sa panulukan, doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pugin ng halik, at ang kanyang sasabihin punong-puno ng pang-akit. Nasa amin ngayon ang marami kong mga handog, katatapos ko lang tupdin ang panata ko sa Diyos. Ako ay narito upang ikay salubungin, mabutit nakita kita pagkatapos kong hanapin. Ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal, linong buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Ito'y aking winisika ng pabangong mira, bukod pa sa alo at pabangong kanela. Halika, bigyang daan, damdamin ng isa't isa. Ang magdamag ay busin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, asawa ko'y nasa malayo, pagkat siya ay umalis sa ibang lugar nagtungo. Marami ang baon niyang salapi, pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Sa salitang mapang-akit ang lalaki ay nahimo, sa matamis na salita, damdamin niya ay nahulog. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin sa matador ay sumunod. Mailap na usa, sa patibong ay nahulog. Hanggang sa puso nito, ang palaso ay maglagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad. Hindi siya na malayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig, at tingin mo ang salita mula sa aking bibig. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit, ng babayang tuntunin ay landasing nakalihis. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak, at hindi na mabibilang na buwal sa kanyang yapak. Sa bahay niya nagmumula ang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. Ay, salamat sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po ay lalako sa pagtutubig.
more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I know how to sing at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. Isa pa, awitin natin, the more I seek you, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I wanna sing at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's all I wanna see. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. I wanna see. I wanna sing it at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against me, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. Let's sing the more I seek you, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, Lord, the more I find you, the more I love you. Po tayo may patuloy na manalangin. Salamat na po Panginoon sa umagang ito, Lord God, na Lord kami din ako na naman sa lugar na ito, Panginoon, upang magsama-sama, Panginoon, at Lord God, kung ano ang ginawa mo sa buhay namin ng isang linggo, Panginoon, ay aming dapat na ipasalamatan ito, Panginoon, na ito man ay maganda o hindi maganda, Panginoon. Salamat, Lord God. At salamat din po sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga hanap buhay, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na wala kaming masasabi. Hindi man sapat ang salitang salamat, Panginoon. Pero Lord, kami po ay mula po sa aming puso, Panginoon, lugod kami nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang magdadala ng mensahe, Panginoon,
Lord God, itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, at ang mutawi sa kanyang labi, Panginoon, ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin namin din, Lord God, sa aming pastorang ito, Panginoon, na patuloy na kagalingan, Panginoon, sa kanyang mga karamdaman. Ganoon din po, Pastor Nina, Panginoon, Pastor Diego. Kayo po ang magbigay palagi ng magandang kalusugan sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po at sa mga tutugtog, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na magandang boses, magandang mga tugtog, Panginoon, ang bigay mo sa kanila, Lord God, upang kami mga nakikinig ay, Lord God, makarating sa iyong paanan ng aming mga hinaing, Panginoon. Salamat po at sa amin din po, Lord God, na mga, Lord God, sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Paging ito ng Panginoon ay sinasadya o hindi sinasadya, Panginoon, patawad na po, Panginoon, dahil, Lord God, alam namin, Panginoon, na nariyan ka, Panginoon, dahil sinabi mo, Panginoon, ultimong uhay ng aming buhok ay alam mo, bilang mo, kaya ano ang itatago namin sa iyo, Panginoon, wala. Kaya sapat lang na ikaw ang aming pasalamatan, Panginoon, hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Salamat po at maraming salamat po sa isang linggo mong pag-iingat sa lahat ng narito, Panginoon, at sa mga wala pa rin, Panginoon, ikaw nga po ang magpaalala na ang oras at araw na ito ay para namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede pakibati po ang inyong katabi or nasa harap likod. Kamustahin po natin sila. Pagkamayan po natin ang bawat isa. Ayan po, tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na kita, Panginoon.
Maria, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Holy God. Let's sing. When I gaze into your loveliness, with all the things that surround, the shadows and the light above,
Papurihin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po kami, Panginoon. Nagpupuri sa pangalan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa natatamasan namin at nananakap namin here, Father God. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na gumagabay, Panginoon, sa amin. Thank you for your holy presence, Panginoon, that surrounds our lives, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Let's sing. This is the air we breathe. This is the air we breathe. Your holy presence, living This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. I'm desperate for you.
desperate for you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy grace This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to I'm desperate for I'm lost without you. I'm desperate for I'm lost without you. Yes, Lord. We're desperate, Lord God. We're longing to worship Your name, Panginoon, sa lugar na ito. Tunay, Panginoon, na lost kami, Panginoon, kapag wala ka sa amin. Lost kami, Panginoon, kapag wala yung daily bread namin. Lost kami, Panginoon, kapag wala yung mga salita mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, that Your word is alive, Panginoon, sa pan namin, sa paglakad namin sa pananampalataya, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil, Lord God, ang salita mo, ang nagsisilbi, Panginoon. Nagabayan kami, Panginoon, sa tamang landas at sa tamang kalooban na nais mo, Panginoon, para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa amin. Hayaan mo, Diyos, Lord God, patuloy, Panginoon, ang pagpapaalala mo sa amin, Panginoon. Dahil ang salita mo, Panginoon, ang bukod tanging, Panginoon, nagagamitin namin, O Diyos, sa buhay, sa pananampalataya, Panginoon, upang kami ay magtagumpay, Panginoon, sa paglakad namin, Panginoon. Lord God, help us, O God. Patuloy mong tulungan ang bawat isa sa amin, Panginoon, to really devote in Your word, Panginoon. To devote, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin itinataas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patuloy namin pinaparangalan, Panginoon, ang kabutihan mo sa lugar na ito. Lord God, Ikaw ang simula at Ikaw din ang wakas, Panginoon. Your word is our compass, Panginoon. Ito ang aming gabay sa paglakad namin sa buhay na ito, Panginoon.
Hayaan mo, Diyos, patuloy ka naming madakila, Panginoon, sa pagkakataon ito. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat dahil kahit kailan, Panginoon, hindi po kayo nagpabaya sa amin. Kahit kailan, Panginoon, hindi po kayo umiwalay sa amin. Hindi niyo po kami hinayaan, Panginoon, na Lord, mapahamak, Panginoon. Dahil sa iyo bugtong at dahil sa isang anak, Panginoon, na tinanggap namin, ay meron kaming assurance, Panginoon, na meron kaming kaligtasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy namin dinadakila ang pangalan mo, Panginoon, sa lugar na ito. Lord God, patuloy kang mamalagi, pangusap sa bawat isa. Itinataas namin ang pangalan mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kabutihan. Salamat po, Jesus. Salamat po, Diyos. Hallelujah, Jesus. We honor you, we enthrone your name, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming pabulitan ko. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pagpahali na po tayo makaupo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang magandang umaga po muli. At kayo ay aking muling nakita. 2 linggo po akong absent. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Talagang ang Diyos ay mabuti. Ano po? Tapos na po ang January. Isang buwan na naman ang nakalipas. Talagang ang Diyos ay mabuti. Ano po? Bawat araw ay talagang karapat-dapat purihin ang ating Panginoon. At ngayong umaga po sa ating pagtatapos ng ating preaching series na A Fresh Start with God. Nagkaroon nga ba tayo ng fresh start? Kumusta po ang buong linggo ng bawat araw ng inyong January? Good, amen. May panibagong simula, ano? Na kahit na marami tayong mga hindi nagawa noong mga nakaraang taon, but then, God is good kasi meron tayong, binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong umaga para magsimulang muli, no? Yan daw ang ibig sabihin ng, bagong umaga. Para yung nagawa natin, yung mga hindi natin nagawa kahapon, pwede natin gawin ulit ngayon. No? Kung meron tayong mga nakakaligtaan. Fresh start with God. Nakita niyo? Okay. So, a fresh start with God. Ito ang ating last series na pag-aaralan. At ang topic natin ngayong umaga, Stronger Together in God's Purpose. Stronger. Patuloy tayong pinalalakas ng Diyos. Amen? Araw-araw, kahit po marami tayong mga pagsubok, kanya-kanya tayong pagsubok ng buhay. Hindi nga lang, bawat isa sa atin may pinagdadaanan, iba-iba lang. No? Hindi lang pare-pareho. Merong financial, merong spiritual, merong physical,
ano pa, may emotional, iba-iba ang pinagdadaanan. Pero patuloy tayong pinapalakas ng Panginoon. Stronger together, kasama ang ating Panginoon. Kasama ang Diyos na merong dahilan. Bakit ito nangyayari sa atin? O bakit ito ipinaparana sa atin ng Panginoon? Alam po ba natin na God never designed us to walk, no, sa panibagong taon na mag-isa. Hindi tayo inaalaw ng Diyos na mag-isa lang tayong lalakad sa panibagong taon. Gusto ba natin yun? Mag-isa ka lang ngayong New Year. Huh? Last year, we celebrated together with our family. Tama? Sino yung mag-isa lang nag-celebrate sa bahay? Si Ate Celita. Kumusta po? Ano ang pakiramdam? Masaya pa din. Pero may kahit pa paano may lungkot, di ba? Na sana may kasama ako na nagsi-celebrate. Sana may kasama ako ngayon. Ito yung nararamdaman natin. Pero ang sabi ng Panginoon, we will not walk alone. Hindi tayo mag-iisa sa paglakad natin. Ngayong taon, panibagong taon ang kinakaharap natin. Pero kahit po ganun, sabi nga ni Ate Celita, may joy, no? Masaya pa din. Ngayon, maranasan po natin yung kalakasan ng Panginoon. Kahit na naranasan natin yung mag-isa, pero sabi ng salita ng Panginoon, we will not walk alone. Hindi tayo mag-iisa sa paglakad natin. Kahit malakas ka, kahit na independent ka, o kahit na ang buhay mo ay parang sinasabi mo na ako na lang, pero hindi tayo mag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoon. Spiritual growth, strength, and endurance happen best in community. No? Ito yung dapat nating maintindihan. Tuwing January, ito yung sinasabi natin na, ay, panibagong taon, o panibago na naman na kakaharapin natin. Marami nagsasabi ng panibagong taon, fresh beginning, new resolutions, no? Yan yung mga naririnig natin. Panibagong goal, new habits, new commitments, but marami po sa atin ang naniniwala. Sabi po doon, if I just try harder, I'll be okay. Kung sinikap ko lang na magpursige, magiging okay sana. Pero, kahit ganito, kaya ko pa rin namang mag-isa. No? Ang kailangan ko lang talagang magpursige. Pero ang tanong, ilang beses po ba nating sinubukan na magpanibago o magkaroon ng fresh new start? At kadalasan ay nabibigo tayo, napapagod, no? Nangihina. Kasi po, ang katotohanan, iba ang plano ng Diyos sa plano natin. Sinong madalas nagsabi na, magpapapayat na ako ngayong taon? No? Ilang beses kang nagplano, maghahanap ako ng magandang trabaho, mag-abroad ako. Ilang beses mong pinlano. Pero iba ang plano ng Panginoon eh. May mas maganda. No? Kaya tingnan po natin. From the beginning, God never intended us to grow and walk alone. His design has always been people growing and walking together. Ito yung plano ng Panginoon. Hindi ka dapat mag-isa. Ang nais ng Panginoon, kasama siya sa paglakad natin. No? Sa paglago, kasama ang Diyos, kasama ang bawat isa. Kaya, kailangan po natin ang bawat isa. Hindi pwedeng, ako lang. Kaya ko to.
kakayanin ko to. Ito madalas natin sinasabi, okay na, kaya ko to. Magagawa ko to. Kaya ko tong mag-isa. Pero sa katotohanan, we can never grow and we can never walk alone. Kaya po, sabi ng Biblia ay binigyan po tayo ng motivation, no? God gives us a motivation. Ito yung design ng Lord sa atin. And tingnan po natin doon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Parang hindi yan. Stronger. Hindi yan eh. First Sunday yan. Stronger. PowerPoint na stronger. Okay, sige po. Sundan niyo po ako sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Where's your Bible? Sabi ko po, huwag niyo kalimutan ang inyong mga Bible. Okay, sabi po doon, basahin nga po natin sabay-sabay yung first verse, yung chapter 4, verse 9. Yung verse 9 po, basahin nga po natin. Wala kayong mga Bible. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Sige po, sabay-sabay po tayo. Verse 9. Verse 9. Two. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Verse 11 po. Again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be alone? Though one may be overpowered By another, two can withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Sa Tagalog nga po. Sige nga po sa Tagalog, basahin po natin. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi malalagot. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Lord, salamat po ngayong umaga. Hayaan mo po na sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, maintindihan po namin, Panginoon, na we are not walking alone, Panginoon. Kundi kasama ka namin, kasama ang aming mga kapatiran, Panginoon. Kung kami ay nanlalamig, nandyan ang aming mga kapatiran upang kami ay samahan, Panginoon, upang kami ay encourage, O Lord God. Kaya, Panginoon, salamat po ngayong umaga. Samahan mo kami sa pag-aaral po ng iyong mga salita. Purihin ka aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang key emphasis po nitong ating pag-aaralan ay a strong faith is nurtured in shared life. Praying together, serving together, and growing up together in Christ. Kasama po ang paglilingkod sa Panginoon. No? Ang big idea, a fresh start with God is sustained and strengthened through community. Kailangan po ang bawat isa, hindi lamang tayo, hindi ka lang nag-iisa sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po ni Solomon, hindi nag-argue si Solomon dun sa idea na he shows it. But, sabi niya, let's walk through what God teaches us. No? Ito yung sinasabi niya. Step by step, tingnan po natin yung sinasabi ni Solomon dito sa aklat ng Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Una po, together we are more effective.
Sabi doon, two are better than one because they have good in return for their labor. Ano pong ibig sabihin nun? Ang dalawa daw ay mabuti kaysa isa. No? Kaya nga, hindi tayo po pwedeng yung quotation na no one is an island, no? No man is an island. Hindi ka po pwedeng mag-isa lang. God, may principle na establish ang ating Panginoon. Ano po yun? Very simple. Hindi po pwede na ikaw ay nag-iisa. Yun lang, napakasimple. Two people working together accomplish more than one working alone. Sa trabaho po, last December po ay nagkaroon po ng panawagan. Sabi po sa akin ni Ate Beth, sabi niya, may idea si Darwin, sabi niya, gusto niyang iayos yung ating stage, which is matagal na po namin talagang, at matagal na talaga itong nire-request ni Ate Beth. Sabi ko, sige Ate Beth, pero hindi po pwedeng, ang gagawin natin is for December lang. Tapos nun wala na. So parang sabi ko, sayang naman kung gagastos tayo for December lang. Tapos pagdating ng January, wala na. Ano nang sunod? Sabi ko, gawin natin all year round. Mas maganda yon. So, nung last November, sabi ni Ate Beth, gusto nang start ni Darwin yung stage natin. Sabi ko, sige. Maganda yan. So, ito yung concept, ganyan. Hindi ko pa nakikita. Kasi, sabi ko, sige, patingin akong drawing. Wala man drawing. Pero, sabi niya, basta maganda yon. Okay, sige. So, ayan. So, nung nagkaroon ng panawagan, last December, kailangan na nating umpisahan para habulin natin ng Christmas party. Kasi maganda yung design. Okay, sige. Parang 2 weeks na lang yata. No? 2 weeks ang natitira. Parang kaya ba yun, yung 2 weeks na yun? Pero alam niyo po, maganda na hindi lang iisa. May isang konsepto, isang nag-isip, pero do you think kaya niyang gawin mag-isa? Yung pagpukpok niyan, yung paggawa. Alam ko, katulong si Kuya, Gary, na naggawa. Kasi kung siya, imagine niyo for 2 weeks 2 weeks, nagtatrabaho siya, ginagawa niya yan, magpipintura, everything kaya, ng dalawang linggo ng isang tao lang. Hindi, di ba? Ang ibig sabihin po, lahat kailangan may tumulong. Siguro wala. Sabi ko nga nasan yung hinihingi ko kasi yung copy sana yung paggawa, kung paano ginawa, para makita natin na, hindi mahirap gawin yun. Parang pag tinignan natin, dali lang naman yan, dinugtong-dugtong, nilagyan lang, parang madali. Pero pag ginawa mo, pag ikaw na, mahirap, di ba? Even yung pagpintura, ilan coating to ng pintura? 3. 3. Maghapon ba natapos? Natapos maghapon? May overtime pa. Pero sabihin mo yung pinaka mag-8 to 5 ka, hindi kakayanin. Yun. Ibig sabihin lang po, katulad po nito, may project tayo, hindi po ito matatapos ng isang tao lang. No? Kundi, matatapos ito ng mabilisan kung lahat magtutulong-tulong. Kung maraming kamay na magtutulong-tulong. At salamat sa Diyos, no? Maraming kamay ang tumugon. Maraming kamay ang tumulong, kaya natapos. May isang nag-initiate, pero lahat tumulong. Pero what if kaya, no? Kung may nag-initiate, pero sige, kaya mo na yan. Okay na yan. Sige, go. Push mo yan. No? May nag-push lang. May nag-encourage, pero walang tumulong.
hindi matatapos. Kaya, salamat sa Panginoon. Katulad po ng Wall of Jericho. Na-rebuild ang Wall of Jericho within 57 days. No? Kasi lahat po ay nagtulong. Lahat ay nag-initiate na, sige, tutulong ako. Kaya na-rebuild, no? Ang Wall of Jericho. Hindi lamang po sa church, maging sa tahanan, maging sa paaralan, no? Hindi lamang si teacher ang nag-aayos ng gamit sa school. Kung si teacher lang ang nag-aayos ng mga upuan, mahirap. Magtuturo na siya, magpe-prepare pa ng lesson plan. Imagine niyo na lang po, magtuturo maghapon, pag uwian ng mga estudyante, lilinisin pa niya yun, magwawalis, lahat. Sa tahanan. Ikaw na nagluto, ikaw na maghuhugas ng plato, ikaw pa maghahain, ikaw pa... Kumusta po si nanay? O kumusta si tatay naman? Kung siya nag-aasikaso. O kung si anak lang, wala si nanay, wala si tatay, kumusta ka naman? Mag-aaral ka pa. No? So lahat po kinakailangan ng sama-sama. Mas mabilis kapag ka may kasama. Mas magaan ang trabaho kapag ka may kasama ka. Mas malinaw, mas maganda ang plano kapag may kasama ka. Nagpaplano ka, hindi ka lang mag-isa. Dalawa kayo, marami kayo. Sa church po, ang bawat ginagawa pinagpaplanuhan. Hindi lang po ito basta ginawa. May plano, nag-uusap, no? Kaya po, even sa Bible, si Jesus ay nag-send. Ilan yung sinend niya? Mag-isa lang ba? Sabi lang ba kay Paul? Sige, hayo Paul. Hayo Moses. Laging dalawa, by twos. Oh. Yun ang paghayo ng Panginoon. Even si Paul, dinescribe niya sa church, sabi niya, one body with many parts. Isang katawan, pero maraming bahagi. Hindi lamang si mata, hindi lamang si paa, si kamay, no? Hindi lamang ang puso, hindi lamang ang tenga, marami. Bawat bahagi. Kaya nga, no one carries God's mission alone. Hindi po pwedeng isa lang ang humahayo, iisa lang ang gumagawa ng mission ng ating Panginoon. In application sa salita ng Diyos, hindi ka lang tinawag para umupo sa church, kundi tinawag ka para makibahagi. Again, hindi ka lang tinawag para umupo, para magbutas ng upuan, para manira ng upuan, kundi tinawag ka para makibahagi. Lahat tayo may D-group, di ba po? Salamat sa Lord, nag-start na sila Ate Beth ng D-group. Sa mga tatay, start nyo na din. Kami din po ay mag-i-start na ulit ng aming D-group. No? Ito po yung encouragement sa atin. Mag-join tayo sa D-group natin, sa mga small group natin. At ito po ay maging kabahagi tayo, no, sa mga activity na yan, para mas lalong tumibay yung ating relationship sa bawat isa. Para kilala natin ang bawat isa. Mas madaling mag-correct kapag kilala po natin ang bawat isa. Wala nang, bakit sinabi sa akin yun ni sister? No? Hindi mo na dadamdamin yun kasi kilala mo na siya. Unless na hindi mo siya kilala, pero pag sinabi niya ganun, mayroong, bakit kaya niya sinabi sa akin? Hindi naman niya ako kilala. Hindi naman ako ganun. No? So, kapag sa D-group kasi natin, nagkakaroon tayo ng pagkilanlan sa bawat isa. So, ibig sabihin po, nauunawaan natin yung bawat isa. God designed us
togetherness, no? Mas malalim at mas productivity yung pagkakilala natin sa bawat isa. It's not just about what we can do together, but it's about what happened when life goes wrong. No? Hindi yung ako lang, ano bang ginagawa ko? Kundi ano ba yung nangyayari sa akin? Ano ba yung pwede kong ibahagi para sa kanila? Hindi lamang together we are more effective. Sa verse 10, sabi po doon, together we are better supported. If either of them falls, one can help the other up. Kapag nabuwal ang isa, may itatayo siya ng kanyang kasama. Napansin niyo po, hindi sinabi ng Bible na kung sakali. Hindi sinabi ng Bible, kung sakali. Nandun ba? Sabi doon, kung sakaling ang isa ay mabuwal. Hindi, no? Kundi, ang sinabi ng Bible, kapag nabuwal. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yung word na kung at kapag. Kung, ibig sabihin, baka sakali. Pero kapag ang isa ay nabuwal, ito yung sabi niya. Kasi lahat tayo may tendency, no, na ma-fall. Tama? O baka ako lang. Lahat tayo may tendency mabuwal. Emotionally, spiritually, physically, mentally, immorally, no? Possible. At talaga naman, na po pwedeng mangyari sa atin yun. Ang tanong, kapag ba ikaw ay nabuwal, may hahawak sa'yo? Meron ka bang makakapitan? O mag-isa ka lang? Pag nabuwal ka, mag-isa ka lang nababangon. Sabihin na lang po natin na meron tayong kapatiran na nadulas. Hahayaan mo lang ba siya? Tititigan mo lang, ay, nadulas siya. Tititigan mo lang siya. O meron tayong mga kapatiran na nanghina sa pananampalataya. Hahayaan lang ba natin? Matagal lang hindi nagsisimba. Months, 3 months, 4 months, 5 months, di mo na siya nakikita. Hayaan mo na lang. Ito yung panahon na kailangan kanya. Ito yung panahon na mag-isa siya, kailangan niya ng kasama. Ikaw kaya yung magiging kasama niya o hahayaan mo na lang na may ibang umabot para sa kanya? Sa ganitong pagkakataon, ang kailangan po nila ay kamay natin. Kung kapwa mo nanay yun, abutin mo. Kung kapwa mo kabataan yun, abutin mo. Kung kapwa mo tatay, abutin mo. Sabi po doon, the tragedy is not falling or not failing. The tragedy is falling alone. Ibig sabihin po, hindi yung pagbagsak, no? Kundi yung nag-iisa, yung pagiging isa niya. Imagine niyo na lang po na sa panahon na nangangailangan siya ng kasama, sa panahon na nangangailangan siya ng kaibigan, wala siyang malapitan. Ahayaan na lang ba natin na mag-isa siya? Na kailangan kanya sa panahon ngayon. Sana po, no,
magkaroon tayo ng um, mind na kahit hindi kayo close o kahit hindi kayo madalas nag-uusap, maging way ka para maka-reach out sa kanila. Kasi minsan sabihin natin, ay hindi kasi kami close. Hindi kasi kami magkaibigan. Ay, what if it's about time na maging, ito pala yung way ng Lord para maging kaibigan mo siya. At ito yung way ng Lord para mas mapalapit siya. No? Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Sabi po ng Hebrews 10:24 to 25, encourage one another, and all the more as you see the day is approaching. Encouragement is not an optional, but it is a spiritual survival. Hindi optional yung pag-i-encourage, kundi spiritual survival. No? Kaya po sinasabi ng Panginoon, nire-restore niya yung kanyang mga tao. Nire-restore ng Diyos ang kanyang mga mahal sa pamamagitan ng panalangin. Number 1 po ang prayer, encouragement, and loving accountability. Kaya hindi po tayo basta nandito lang sa church, but we are accountable to each other. Yung dati mong katabi na wala na ngayon dyan sa kanilang mga kinauupuan, you are accountable to them. Kasi hindi na sila nakakapanambahan. Kumusta kaya sila spiritually? Kumusta kaya sila emotionally? No? Lahat po tayo ay dumadaan sa ganyan. Kaya kailangan po natin ang bawat isa. Kailangan natin ang Diyos sa pagbangon natin at kailangan po natin ang bawat isa. Lahat tayo ay dumadaan sa ganyan. Lahat tayo ay nangihina, napapagod. Spiritually, dumadaan tayo sa ganyan. Pero ang kailangan po, panalangin. Kailangan merong nag-i-encourage. Kaya kung merong nasa isip ninyo na yung mga tao, yung mga kapatiran natin na wala dito, na kailangan nila kayo, kailangan ng encouragement, do it. No? Huwag na tayong magpadalawang isip pa. Ito yung sinasabing urgency. No? Kailangan nila kayo. Kailangan nila tayo. Ano yung action na dapat nating gawin? Humanap tayo ng mga taong pwedeng maging totoo sa atin. No? Hindi ka huhusgahan, hindi ka i-judge, no? Kung ano yung kalagayan mo, kundi tutulungan kang tumayo. Sa mga kapatiran natin, so sa mga tao na nangangailangan ng encouragement, hindi nila kailangan ng panghuhusga. Hindi nila kinakailangan ng sermon. Kasi naranasan na nila yun eh. Malamang sa kanilang tahanan, malamang sa ibang tao. Naranasan na nila yun. Kundi ang kailangan nila ngayon, encouragement. Ang kailangan nila ngayon, yung makikinig sa kanila. Iyan po ang purpose, no? Bakit tayo mayroong mga small groups? Ang small groups po ba natin ay nagiging group ng panghuhusga? Kasi kung ganun po, wala na nga attend sa mga D-groups, no? Kundi, dapat ang small group po natin ay pwede tayong maging totoo doon, po pwede tayong maging kung ano ako, ito ako. Hindi ka dalawang mukha. Sa D-group natin, i-encourage ka. Kaya salamat po, meron tayong mga D-groups
na patuloy, no, kahit na hindi may pagkakataon na napapagod, may pagkakataon na hindi nakakapag-meet, pero salamat sa Diyos, no? Dahil itong mga ito, ang mga D-groups na ito ay place natin, no, para ilapag yung ating mga kahinaan, ilapag yung mga struggles ng buhay natin. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga pagbagsak, pero may pagbangon. Bumabagsak, napapagod, pero nagpapatuloy. No? Nanghihina, nanlalamig, pero magpapatuloy. Hindi mananatili sa ganun. Hindi lamang together we are more effective, we are better supporter, no? Kundi we are spiritually warm. Magkakasama tayo. Sa verse 11, sabi po doon, if two lie down together, they will keep warm. Ang baga po ay hindi po pwedeng ihiwalay sa apoy. No? Anong mangyayari kapag yung baga inihiwalay mo doon sa apoy, doon sa karamihan? Magpapatuloy kaya? May tendency pong mamatay, no? Kasi, o mas mabilis yung paglamig, mas mabilis yung pag-alis ng apoy na yun. Ganon din po sa pananampalataya natin. Kapag ka mag-isa ka lang, ang kadalasan, lumalamig tayo sa ating pananampalataya. Alam niyo po ba, yung sasabihin natin na, ay, hindi ako makakapag-church, dito na lang ako sa bahay. Nakikinig naman ako ng mga preaching every Sunday. Siguro po, during the pandemic, effective yan. No? During the pandemic, pwedeng effective. No? Kasi, doon naman tayo almost 2 years, no? Nakikinig tayo ng mga preachings. Nakakailang preaching kayo sa Sunday. Ako po, minsan may 4, may 3. Kasi nakakapakinig ako kay Pastor Peter Tanchi, yung sa CTTV po, may ibang mga churches pa, o ilang Sunday, ilang services yung nagagawa natin. Madami. Pero, sa ngayon po, so habang during the pandemic, okay na ba kayo sa ganon? Na walang any communication sa ibang tao. Yung wala bang wala kang kabat-in. Okay na ba kayo sa ganon? Hindi, di ba? Kasi kahit nga, imagine niyo po yung 2 years na yun, na nandun lang tayo sa loob ng bahay natin. Nakakainip, di ba? Nakakainip. Minsan ayaw mo na kausapin yung nanay mo. Kasi yun na lang yun. No? Ayaw mo na kausapin yung asawa mo. Ayaw mo na kausapin yung kapatid mo. Parang nakakapagod ng ganun. Gusto mo iba naman. Gusto mo lumabas naman. Ito po yung mga bagay na hindi ka po pwedeng mag-isa ka lang. Ang ating pong pananampalataya, hindi po pwedeng mabuhay ng mag-isa ka lang. Na ikaw lang. Kadalasan po, tayo ay lumalamig. Buti nga may internet nung panahon ng pandemic kasi nakakapag-chikahan ka pa din. No? May ka-chikahan ka pa din. May kausap ka pa din sa messenger. What if walang internet during the time of pandemic? Kumusta ka? Nasa bahay ka pa rin ba ninyo? O nasa ospital ka na? No? Nabaliw na tayo. Sa loob nga lang ng bahay na
during the pandemic, mabaliw-baliw ka na di ba? Kasi parang, ano, ganito na lang. Naalala ko po nung ilang buwan ng pandemic, ay almost na din siguro yun. Ilang months? 4 months o 5 months. Tapos po, nagkaroon ng pagkakataon na makalabas po ako kasama ni Alex. Kaming dalawa. Alam niyo po, paglabas ko ng bahay, pagsakay ko po ng sasakyan, umiiyak ako. Kasi parang, ay, ngayon lang ako nakalabas. Tapos, as in, ang linis ng kalsada, walang tao. Tapos, pasok kami sa mall, parang limited. After nun, labas na. Kasi another batch na naman. Di ba po ang hirap? Ang hirap ng ganun. Parang kahit gusto mong makipagtsikahan, gusto mong maglibot-libot, di mo pwedeng gawin. Ang pananampalataya po natin, kapag ka po tayo ay nahiwalay, hindi lamang po sa Panginoon, kundi sa ating mga kapatiran, tayo po ay manlalamig. Kaya kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kailangan po, hindi lamang ikaw, tayo. No? Maging sa early church, ganun din po. Magkakasama sila sa kanilang pananampalataya. Sama-sama silang nagpipray, sama-sama sila nag-aaral ng salita ng Diyos, kumakain, nagpupumustahan, sama-sama sila sa even doon sa communion, magkakasama sila. Acts chapter 2 verse 42, sabi po doon, at sila'y nagsipanatiling matitibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama sa pagpaputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. No? Kasama po yan, yung taking of breads. Kaya po hindi po pwedeng, ay, sa bahay na lang ako magkukommunion. No? Kadalasan ganun sa bahay na lang ako, magpipray. Mas mainam pong may kasama na nananalangin. Mas mainam pong may kasama na nagwo-worship. Kanina po talagang, I feel the presence of God. Kasi sabi ko, Lord, totoo Panginoon na nilikha mo kami to worship you. I am here to worship you. Sama-samang magpupuri sa Panginoon. Masarap po sa pakiramdam. They stayed spiritually alive because they stayed connected. Yun po ang mahalaga. Kapag ka po tayo ay nawawala, na tayo ay hindi na tayo connected, kumustahin niyo po ang inyong mga sarili. Parang charger lang po yan ng cellphone natin. Kapag ka nalulobat na ang cellphone, ibig sabihin, kailangan ng i-charge. Kapag ka po tayo ay nawawala, kinakailangan na po natin mag-connect. No? Alam mo pa ba ang nangyayari sa church? Pag hindi na, teka lang. Connected pa ba ako? Parang hindi ko na alam paano na nangyayari sa church. Parang hindi ko na alam na dalawa na lang pala ang preacher. Parang dati alam ko 5, 4. No? Kaso sa tagal mong wala, hindi mo na alam, 2 na lang pala. Hindi mo alam, baka wala na palang tumutugtog. Kasi you're not connected anymore. If your faith feels cold, don't withdraw. Kadalasan, ito po ang nangyayari. Kapag ang pananampalataya natin o kapag tayo ay nanghihina, ano nangyayari? We withdraw. Ano yung nag-withdraw? Hindi po sa teller, hindi po sa bangko, kundi yung sarili natin. Inaalis natin. No? Wini-withdraw natin yung sarili natin. But instead, draw closer to God. Instead of withdrawing yourself, draw to yourself to God. Bakit? Kasi po, kung mararamdaman natin na tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya, mas mararamdaman natin na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, kailangan natin ng ating Panginoon.
Kasi the more na nalalamig ka sa pananampalataya mo and you are withdrawing yourself to God, sinasabi mo na, okay na lang, kaya ko na to. Kaya kong mag-isa. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi mo kayang mag-isa. Akala mo lang yun, pero andito ako, kasama mo ako. Pero hindi natin nararamdaman yun. Kasi nga, withdrawing ourselves nagwi-withdraw tayo, umaalis tayo. No? Because of shame. Nakakahiya na kasi. Nahihiya ako. That's the number one reason. No, bakit tayo nag-withdraw? Kasi nahihiya na. Pero, ang sabi ng Panginoon, draw. No? Draw me close sa Panginoon. Kaya nga, ang ganda ng kanta Kapag ka nangihina tayo, mayroong mga songs, mayroong mga spiritual quotations na magpapabalik sa atin sa Panginoon. Yan ang design ng Diyos. Bakit may mga kanta? Bakit may mga awitin na ganyan? Hindi lamang po sana awitin natin yung mga kantang ito, kundi tingnan natin ano ba yung sumulat niyan, saan siya nanggagaling, ano yung gusto niyang iparating. Tingnan natin yung mga ganung bagay. Para po mas maintindihan natin, mas maramdaman natin yung inaawit natin. Makita natin na ito pala yung pinagdadaanan niya. And ngayon nandito ko sa point na to. And Lord, salamat. No? Thank you, Lord, for this song. Kasi na-uplift ako, na-encourage ako. Mas lalo akong lalapit sa iyo. Faith grows cold in isolation, but stays alive in fellowship. Faith grows cold in isolation, but stays alive in fellowship. Manatili po tayong connected, sama-sama tayo sa pag-worship sa Panginoon, sa pananalangin, at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kahit may init, may mga darating pa rin naman, no? Mga laban natin sa buhay. Meron tayong mga laban na yan na hindi sapat yung comfort lang ng bawat isa. Hindi sapat yung nandyan lang ang bawat isa. Kundi kailangan natin yung lakas. Kailangan natin yung tibay, no? Nanggaling sa Panginoon. And together, we are more secure. Sabi po ng verse 12, a cord of 3 strands is not quickly broken. Lahat naman tayo nakakita ng lubid, no? Sino pang hindi? Ng tingting, o walis tingting. Itong 3 lubid na ito, kapag pinagsama-sama, talagang matibay, no? Hindi yan malalagot. Even ang walis, kapag sama-sama, mas matibay, mas makakapaglinis kaysa naman sa isang pirasong tingting. Ang isang pirasong tingting ay pamalo lang yun sa bata. No? Yan yung mga nanay natin, kumukuha mo ng tingting, tapos, pamalo lang po yun. Pero yung walis, kapag yan ipinalo, naku po, masakit. No? Ang walis po, ito yung kinakailangan natin para tayo ay mas maging matibay. Imagine niyo na lang po na tayo'y sama-sama against one. Mananalo siguro tayo, no? Talagang panalo. Kasi sama-sama tayo magkakasanggang dikit. Hindi lamang po sila po pwedeng paghiwa-hiwalayin, kundi ito ay mas matibay, hindi madaling masira, no? Talagang sama-sama, kahit na anong subok sa isang lubid,
Kahit na siguro maraming humila yan, hindi yan basta-basta mapuputol. No? Hindi basta-basta mapuputol. Katulad din po ng isang walis, lahat na isang bungkos na ganyan, makita po natin, no? Makakapaglinis, maraming gamit dahil sama-sama. Ganun din po ang buhay natin. Kapag ka po tayo ay mag-isa sa problema, mag-isa sa tukso, mag-isa sa mga sakit, mag-isa sa pananampalataya, madali po tayong bumigay. No? Kasi mag-isa ka lang, wala kang kasama. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka ginawa ng Diyos para mag-isa. Pero kapag ka po tayo ay sama-sama, yung sa small group natin, meron tayong panalaginan, meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos, mas nagiging matibay ang ating pananampalataya at mas madali tayong magtatagumpay kasama ang Diyos. Kasi alam natin na may kasama tayo. Sa bawat takbuhin natin, sa bawat problema na meron tayo, may kaagapay. No? Merong mananalangin para sa atin. Bakit madaling magkaroon na kahit na tayo ay napapagod, kahit tayo ay pansamantalang nawawala sa iglesia, pero bumabalik. Kasi nandun yung panalangin, merong nananalangin behind, no, ng mga pagsubok na yan. At hindi yun nananatiling gano'n na lang. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes chapter 4, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Kapag nabuwal ang isa, may tutulong. At ang lubid na may 3 pinipit ay hindi agad napuputol. Kapag mag-isa, madaling maputol. Kapag magkakasama, mas matibay. Matibay nga po ba tayo? Ang tanong po, may problema ka ba na hindi mo kayang lutasin? O may problema ka bang kinakaharap ngayon? Sa problema mo, may kasama ka ba? May tumutulong ba sa'yo? May small group ba na tumutulong sa'yo? O may nakakaalam ba ng pinagdadaanan mo ngayon? Kasi kung wala, ang kaaway po nandyan, nakapaligid, nag-aabang, umaaligid, at maaaring atakihin ka anytime. Kasi mag-isa ka lang. Kasi nandun siya eh. Ito yung pagkakataon niya para atakihin ka. Dahil mag-isa ka. Pero, kung may kasama ka, may protection ka. Nasa kawan ka ng Panginoon at hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, kasama mo ang iyong kapatiran. Ang challenge po, huwag kang maging isang tingting na hiwalay o maging isang lubid na hiwalay. Kung magtatagal ka sa iyong sitwasyon o magtatagal ka na merong nakinikim-kim na sama ng loob, ayaw mo nang umattend, nawawala ka ng koneksyon, it's about time na sumama dun sa bundle ng mga tingting. Sumama dun sa bundle ng lubid para mas maging matibay ka. Mas magpatuloy ka sa paglilingkod. Hindi ka tinawag
para mag-survive mag-isa. Tinawag ka para maging matatag. May kasama. In conclusion po, mga kapatid, after na marinig po natin ang salita ng Diyos, malinaw ang mensahe ng Panginoon, God never designed us to walk alone. Hindi tayo dinesign ng Diyos para mag-isa. Kundi, at hindi rin niya sinabi na hindi na tayo madadapa o hindi na tayo manlalamig sa ating pananampalataya. O hindi rin niya sinabi na wala na tayong laban. Wala na mga labang kakaharapin. Kundi, kapag tayo ay nadapa, may tutulong sa atin para bumangon. Kapag tayo nalalamig sa ating pananampalataya, may magpapainit sa ating mga apoy. Kapag tayo napapagod sa ating mga laban, meron tayong matibay na makakasama sa bawat laban ng ating buhay. Kaya ang tanong, mas magiging matibay ka ba ngayong taon? Paano? Paano ka pagtitibayin ng Diyos ngayong taon sa iyong pananampalataya? Sino ang magiging kasama mo sa journey mo sa Panginoon? Kaya po, kung wala tayong kasama sa journey natin, meron po tayong mga small groups. Ang small groups po natin ang magiging kasama natin sa bawat journey natin. Magiging kasama sa anumang hamon ng buhay, sa anumang pagsubok ng buhay. Ang D-group po natin ay hindi lamang po extra, no, doon sa Christian life natin. Or parang sabihin natin na added, no? Added stress. Hindi lamang additional yan sa Christian life natin, kundi ito po ay kaparaanan ng Panginoon para kapag ka po tayo ay nadadapa. Kapag ka may mga mali sa atin, may magkukurit. Kapag nadadapa, may magbabangon. Kapag ka may magtatanong, nasaan ka na? Meron pong magtatanong kung bakit ka wala ngayong linggo. Gusto niyo po ba yun? May nagtatanong sa inyo, kumusta ka kapatid, wala ka nung Sunday? O baka naman, bahala ka na. Wala ka dyan. Wala ka nung Sunday, bahala ka dyan. No? Masarap po yung, ay, kumusta ka kapatid, wala ka nung Sunday? Kumusta kayo? Wala kayong mga nakakaraang araw, nakakaraang linggo. Kumusta kaya sila? At meron din nananalangin. No? May magte-text na lang sa'yo o may magme-message, pinag-pray kita. Di ko alam bakit, pero pinag-pray kita. Church attendance feeds you. D-group relationship sustains you. Pwede kang umupo lang sa church, makinig, no? Umupo ng maraming taon. Ilang taon ka namang nakaupo dyan? Ilang taon na? 20 years, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year, 3 months, 2 months. Ilang taon ka namang nakaupo, no? Pero kung mag-isa ka pa rin at nararamdaman mong mag-isa ka pa rin sa bawat laban ng iyong buhay, madali ka pa rin mapagod. Nawa ngayong taon, hindi ka na mag-isa sa bawat takbo mo, sa bawat laban mo. We are not just calling you to attend the D group or to join the D groups kung wala ka, but we are calling you to belong. Kasama ka. Sa church na to, sa paglago mo,
Sa paglago ng church na to, kasama ka. Sa pagkakaroon ng mga challenges ng church na to, kasama ka. Sa pagtatagumpay ng church na to, kasama ka. Kaya masarap po na makita po natin, no, na hindi po tayo isolated. Kung matagal na tayong isolated, it's about time na tayo ay bumalik sa Panginoon. Tayo ay manumbalik sa Panginoon. Because a cord of 3 strands, God, you, and all the people, is not quickly broken. Marami man po tayong madaanan na mga challenges, pero hindi po tayo basta matitilang. Kahit alisin po tayo dito sa church, no? Hindi tayo matitilang. Unless sabihin ni Lord, go. At meron akong magandang place. It's about time na sabihin natin, sige Lord, we will go. Pero hindi ang mga challenges na kinakaharap natin ang magpapatinag sa atin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung wala pa po tayong D-group, so join sa mga D-groups. Kung inactive, maging active. At kung nandyan na, maging committed. Alam ko po last year, maraming D-groups ang naging inactive. Kaya i-activate po ulit natin. Kung ang mga D-groups natin ay naging inactive, let's activate it. And kung nandiyan na po kayo sa mga D-groups ninyo, be committed na umattend, no? Para naman po magpalakasan tayo. Baka po nakalimutan na natin yung DBS natin. Naalala niyo pa ba yung DBS? Hala, nakalimutan ko na. It's about time to renew our DBS. No? Para po tayo ay hindi madaling maalis doon sa lubid, hindi madaling maalis doon sa baga, hindi madaling maalis sa walis, na maging tingting ka na lang. This is not just an announcement sa bawat isa, but ito po ay spiritual decision natin, na tayo ay magpalakas, tayo ay manatili, no? Na nakakapit sa ating Panginoon. Choose community over isolation, choose growth over comfort, and choose to walk with others. Because this year, we will grow together. We will grow stronger. No? Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po. Dahil you reminded us, Lord God, na we are not just alone, Panginoon. Hindi po kami mag-isa. At sa katotohanan, Panginoon, di naman po talaga namin kayang mag-isa, Panginoon. Dahil kailangan po namin ang bawat isa. Sa aming tahanan, di namin kayang mag-isa. Kailangan namin ang aming mga asawa. Kailangan namin ang aming mga magulang. Kailangan namin ang aming mga anak. Sa iglesia, Panginoon, hindi namin kayang mag-isa bilang mga leaders, Lord. Bilang mga pastor, Panginoon. Kailangan po namin ang bawat isang mga members. Kailangan namin, Panginoon, ang bawat kapatiran. Higit sa lahat, kailangan ka namin, Panginoon. Lord, we are not strengthened on our hand. We were not stronger, Panginoon, kung hindi ka namin kasama. Kaya po, Panginoon, sa pasimula ng taon, matatapos ang January, Panginoon, but Lord, alam po namin, you gave us a new, fresh beginning. A new start to begin, Panginoon.
a fresh morning for each one of us. Kaya po, Panginoon, sa paglakad namin, hayaan mo po na samahan mo kami sa journey namin. Katulad ng footprints, Panginoon, hindi nag-iisa. Hindi kami ang lumalakad, Panginoon, kundi Ikaw ang lumalakad para sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa paglakad namin ito. Maging matatag ang bawat isa. Magpatuloy sa paglilingkod, Panginoon. Ano man ang mangyari, ano man ang maranasan, Panginoon. Magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay kasama namin, aming Panginoon. Salamat sa walang hanggang pag-ibig na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa walang hanggang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka aming Panginoon. Purihin ka aming Diyos. Lord, lalakad kami ng merong katatagan sa iyo. We will grow stronger, Panginoon, together. Kasama ka aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Dako po tayo sa ating pagbibigay. Tayo rin manalangin. Salamat po, Panginoon. Lord God, sa araw na ito, O Diyos. Salamat po sa inyong mensahe, Panginoon, na Lord, patuloy na nagpapatibay sa amin, na patuloy na nagka-guide sa amin, Panginoon Diyos. Na Lord, hindi po kami dapat mag-isa, Panginoon, kundi sama-sama kami, Panginoon, upang lalo kami tumibay, Panginoon, sa aming pananampalataya. Lord God, sa aming pagbibigay, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na yung mga may trabaho, Panginoon Diyos. Lord, Lord God, dalangin ko po na patuloy mong, Lord, i-bless, Panginoon, ang kanilang mga pinagkakakitaan, Panginoon. Lord God, yung mga hindi pa nakakita ng trabaho, O Diyos, i-lead mo po sila, Panginoon, doon, Panginoon, sa iyong pastulan, Panginoon, na Lord, naaayon sa inyong kalooban. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na itong aming mga kaloob at aming maikapo, Panginoong Diyos, ay Lord, magagamit, Panginoon, upang Lord, magpatuloy, Panginoon, ang inyong gawain, O Diyos. Dalangin ko po ang mga misyonaryo, Panginoon, na inyong ginagamit. Lord God, patuloy mo sila, Panginoon, na Lord, biyayaan, Panginoon, bigyan ng wisdom, palakasin mo sila, Panginoon, katatagan, Panginoon, ng loob. Dahil sa Lord, minsan sa kanilang mapupuntahan, Panginoon, ay hindi po nila alam, Panginoon, kung ano po ang Lord, ang kanilang mararatnan doon, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po ang mga lugar na kanilang pupuntahan.
Lord God, ingatan mo po sila, Panginoon. Secure mo ang place na kanilang pupuntahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na Lord, na sumusunod sa inyong kalooban, Panginoon. Lord God, hindi po namin kaya, Panginoon, na ibigay, Panginoon, at bigyan ka namin ng Lord, ng lahat-lahat, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin. Kaya, Lord, we cannot outgive you, Panginoon. Ikaw ang source ng everything, Panginoon. Kaya, salamat po, Panginoon. Patuloy kang, Lord, magpapalakas, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Lord God, dalayan ko po na patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy mong pinagpapaloob sa amin. Maraming salamat po, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming, Lord, dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen at amen. Ayan, quick announcement lang po. Patuloy pa rin po natin i-encourage ang bawat isa na mag-ipon para po sa ating family day na gaganapin this June. This year na rin po. And then, for our January celebrants naman, ang alam ko lang po may birthday ay si Roda. Meron pa po ba ditong birthday celebrant ng January? Ipapanganak pa lang po. No? Sige po. So, kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastor Jeco para close at prayer. Sige po, tayo po tayo lahat. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa salita ng Panginoon sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa nais mong mangyari, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord God, tunay o Diyos, Panginoon, na tinuruan mo kami, Panginoon, na hindi kami mag-isolate, Panginoon. Gusto mo, Panginoon, na lagi kami, Panginoon, manlingkod ng may kasama, Panginoon, sa pananampalataya. Lord God, patuloy namin itinataas, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nanghina, napalayo, Panginoon, napagod, Panginoon, nawala ng gana, Panginoon, sa pagdalo sa pananambahan. Lord God, ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy, O Diyos, na abutin mo sila, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na gumamit ka din ng someone, Father God, to reach them out, Father. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, sapagkat hindi namin kaya na mag-isa ang mga bagay-bagay na ito. Hayaan mo, Diyos, ang lahat ng kaluluwa na nasa tahanan ito, Panginoon, ay umabot, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, give us courage, Father God. Bigyan mo po ang bawat isa, Panginoon, ng compassion, Panginoon. Tulad, O Diyos, na nangyari, Panginoon, sa isang alipughang anak, Panginoon. Bigyan mo ng puso ang bawat isa, Panginoon, ng isang ama, Panginoon. Tulad mo, O Diyos. Nais mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na magkaroon kami ng grace sa bawat isa, Panginoon. Pero meron ding truth, Father God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na
na maabot namin, Panginoon, yung mga kapwa namin na nawawala na, Panginoon, sa linya, sa pagtahak sa iyo, Panginoon. Nawawala na, O Diyos, sa tahanan ito, Panginoon. Higit sa lahat, nawawala na, Panginoon, sa presensya mo. Lord, we pray for them. We lift them up in prayers, Father God, na Lord, ito ang iyong mandato to make disciples, Father God. And kami na bilang mga disciples, Father God, nais mo, Diyos, umabot, Panginoon, sa mga kapwa namin, Panginoon, na nanghihina at napapagod na, Panginoon. Lord, simula sa araw na ito, Panginoon, magsimula, Panginoon, sa araw na ito, matapos ang gawain, Panginoon. Tulungan mo kami na mag-reach out, Father God. Salamat po, Panginoon, sa salita mo, sa mensahe mo, na patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Salamat po. Nais mo kaming lumakad, Panginoon, na magkakasama, na united, Panginoon, sa simbahan ito, na nagmamahalan, Panginoon, nagpapakumbaba, nagkakaisa, Panginoon, at nagbibigay din, Panginoon, nag-e-extend ng grasya na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po sa bawat isa din, Panginoon, na merong kaarawan, Panginoon, we pray for them. Ano man, O Diyos, ang nangyayari sa buhay nila, Panginoon, ikaw po ang nakakagatid. Tinataas namin sila sa panalangin, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mag-extend pa ng buhay at ng taon sa kanila, Panginoon. And as they extend, Panginoon, yung buhay nila, yung taon nila, Panginoon, hayaan mo na magamit nila, Panginoon, ito sa paglilingkod, Panginoon, sa iyo. Salamat po minsan pa sa bawat isang naririto. We speak blessing, Lord God, at na-receive namin ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po minsan pa, O Diyos, sa aming panibagong tatahakin, Panginoon, sa buwan ng Pebrero, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na yung love, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na mag-umapaw sa amin. Buusan mo kami, Panginoon, na ma-extend namin ito sa bawat isa, Panginoon. Salamat po. Malwalhati po kayo sa pagkakataong ito sa aming pagpapatuloy na gawain. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, while we are preparing sa food natin, po kayong umuwi. Sorry po. May nakatapos po ba ng ating, ng ating Bible reading? Full year? Wala po. Ayan, sige po. Ibale. Meron pa naman po, di ba? Fresh start. Kaya, magkakaroon po tayo ulit ng Bible reading ngayong Holy Week. May mag-ano ba sa inyo? May mag-PPGL. PPGL? Sasama kayo? Magti-team kayo sa PGL? Hindi pa. May mag-team sa PGL. Sana. Sige po. We will, magkakaroon po tayo ulit ng, ng Bible reading. I-schedule po ulit natin yan ngayong summer para po matapos po natin ang New Testament. Babalik po tayo ulit from the beginning ng New Testament. Hindi natin idudugtong. Hindi natin idudugtong yon, kundi from the beginning ulit ng New Testament. Hanggat hindi po natin natatapos yan, hindi natin titigilan, no? Kaya mag-Bible reading po tayo, but before that, ay magkaroon muna tayo ng, ng laro. Nasaan na si Ate Rosel?